I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Nako guys sabi ko nga, napakagaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. The only president na every year na laging nagbabayad ng utang. Trilyon. Goes. Ang kinalulungkot ko lang, mga kababayan, pag matapos na yung termino niya 2028, ako'y nahinayang. Bakit kanyo? Sayang yung galing niya ba? Yung skill niya? Yung galing niya mamuno? Kung mahaba pa yung kanyang termino, malamang gaganda ang Pilipinas sa kanyang mga kamay. Sa pamumuno niya, magaling talaga itong Pangulo na ito. Bakit kanyo? Ito, basahin ko po sa inyo. It's another big good news for everybody. At least, hindi po nasasayang yung pera ng bayan. May pinupuntahan. O, diba? At, maganda ito guys. Matutuwa ito ang mga Marcos loyalists and supporters. Filipinos and OFW. Pero, sasama dito ang kalooban ng mga DDS. Totoo yun. Tataas ang kilay nila dito. Pero majority, tuwang-tuwa. Guys, hinihiling ko po sa inyo, itong video na ito, dapat lang na-spread natin. I-share natin. Ito, basahin ko Yan po ang source natin, okay? Basahin natin. Is the Philippine Star. Ito mga kababayan, i-research nyo, mga research nyo, i-research nyo, mga anti-Marcos, mga dilis, para maniwala kayo, okay? Sabi dito mga kababayan, government pays record 2 trillion debt last year, 2024. Alam nyo guys, last 2022, nagbayad ng utang si Pangulong Marcos Jr. 2023, nagbayad ng utang si Pangulong Marcos Jr. 2024, nagbayad din ng utang si Pangulong Marcos Jr. Ito po ang pinakamalaki, no? Government pays record 2 trillion debt last year. Ngayon lang nilabas, 2025. Sino may pangulong ganon? Yung pangulo namin, nagbabayad ng utang. Yung pangulo nyo, hindi nagbabayad ng utang. Pinapalobo yung utang ng Pilipinas. Ang laki-laki ng utang ng Pilipinas nung panahon niya. Pero wala naman asinso. Hindi naman nagbago ang ekonomiya ng bansa. Bagkus, ang daming namatay. Ang daming nag-operate ng mga drug lord na patahimik. Kasi protector nga ayan wow, Joshua. Nakakatuwa naman ito mga bes. Yan mga kababayan Manila, Philippines, the country debt service hit a record 2 trillion last year, largely on principal payments as the government moved to cut mounting obligation. Goes. Diba guys, ang napabalita ngayon, lumubo yung utang ng Pilipinas is 16 trillion. Diba, iniwan ni Digong yun na almost 14 trillion. Iniwan niya kay Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin, mga kababayan, dahil every year nagbabayad ng utang si Pangulong Marcos Jr., hindi talaga tumataas ang utang ng Pilipinas kasi nagbabayad siya Ngayon, 16. Pag 14 ay, parang ang dating sa akin, nangutang si Pangulong Marcos Jr., nagbabayad din. Ganon dapat. Diba? Ang galing talaga ng Pangulo. Mr. President, love na love ka namin talaga. Natutuwa ako talaga mga kababayan Ito yung hindi corrupt na presidente. 100% yan Ipak-check nyo.
Biro nyo yun. Record 2 trillion last year, largely on principal payments as the government moved to cut mounting obligation. Pinakamalaki ito guys, 2 trillion. Oh, baka ngayon 2025 kasi i-announce yan ng 2026 eh. Aba baka zero balance ng utang ng Pilipinas, naloko na. Oh, di baka, 'di ba? Baka. Who knows? Mamaya kukunti na lang ang utang, di natin alam. Ah? Oh, tuloy mga kababayan. Mga bes, ano palagay nyo? Inggit na naman ang mga dilis. Data from the Bureau of Treasury showed that the government jacked up its debt payments in 2024 by 26% to 2.2 trillion from the 1.6 trillion it paid in 2023. Joke! Oy guys, palakpakan naman kayo dyan. Kayo naman, oh. Palakpakan ng Pangulo ng Pilipinas. Si Pangulong Marcos Jr. nagbabayad ng utang. Yung Pangulo nyo, nga. Wala yan sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. Napakagaling niya talaga mamuno. Ganun dapat. Oh, nung last year kasi 2023, mga kababayan, nagbayad ang Pangulo. 1.6 trillion. Aba, lumago ng lumago. Ayan o, 2.2 trillion. Ay, wahay. Nako, thank you very much. Thank you very much, Lord. Ay, nako, thank you po. Dahil may Pangulo kami na talagang napakagaling mamuno eh. O, diba? To God be all the glory. Tapos sasabihin nyo, mababa ang performance niya sa survey. Hoy, publikos, maya-iya ka naman sa survey mo, no? O, ito pa. Tuloy! Sabi, the debt payment was 6 billion short of the 2.26 trillion goes debt service program under the General Appropriation Act last year. Oh gosh, grabe. Mr. Pangulo, Mr. President, ang galing nyo talaga, ano? Sana ganyan ang mga presidente, magaling umutang, dapat magaling din magbayad. Nakakainis naman yan. Oh, the Treasury said that the debt service was driven by the 29% increase, grabe, in amortization or the settlement of the principal to 1.26 trillion from 975.28 billion in 2023. Goes. Guys, may video na ako dyan Oh, may video po ako dyan. Alam nyo naman, hindi naman tayo nahuhuli pag ganitong mga very very good news for everybody. O, diba mga bes? Shoutout sa inyo mga kababayan. Ay, sabi ko nga, masaya ang mga Marcos loyalist talaga. Supporters, Filipinos and OFW. Ngayon, alam nyo kung saan napunta. Nagbayad ng utang ang Pangulo. Diba? Yan ang sinasabi ko eh. Tuloy. Guys, pakishare nyo naman ngayon lang ako nagsalita na ma-share nyo. About 81% of the total amortization at 1.2 trillion was remitted to the domestic sources while the remaining 239.29 billion in principal payments were made to external creditors. Ay, grabe. Saan kayo makikita niyan, bes? Ay, matindi ito, bes. Yang. Kakaiba ang Pangulo na ito. Antindi itong kanyang galing. Matalino talaga. Sa mga gustong tatakbo sa pagkapangulo itong gayahin nyo. Magbayad kayo ng utang nyo, oy. Pag mangutang kayo, sabi ganun, no? On the other hand, interest payment jumped by 21% to 763.31 billion last year from 628.33 billion this year prior. Grabe guys And of course naman and congratulations sa ating lahat sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa ating lahat. Ayan, nagbabayad tayo ng tax
according to the law. O, di ba? Batas po 'yan. O, di ba? Kaya nga magkaisa na lang tayo. Huwag na tayong mag-away-away. My goodness, kayo talaga, oo. Paggandahin natin ang bansang Pilipinas. Oh. Tuloy, roughly 71% of the interest payment at 539.83 billion were issued to domestic creditors. Ay wow, congratulations at maraming salamat naman. Diba guys? Ganyan ang mga Pilipino magtutulungan. Pero yung mga ibang Pilipino, grabe. Gusto makaupo sa Malacanang yung gusto nilang pangulo. Yung issue naman, kumusta? Sabi ko nga pag inuupo nyo yan sa Malacanang, putsa, baka maubos ang kaba ng bayan, guys. Tuloy. Broken down, the government paid. Interest for 340.5 billion in fixed rate treasury bonds, 153.92 billion in retail T-bonds, and 32.69 billion in treasury bills, T-bills. Oh, grabe. Antindi naman itets, guys, Ayan, kita nyo? Yan yung binasa ko. See? Ano, guys, ang kapalagayan nyo? Siyempre, ang palagay nyo, masaya. Bakit? Yung sinusuportan yung Pangulo, magaling magbayad ng utang kamo. Ito guys on the record ito. History ito. The only president of the Philippines. Di ba? President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang katangi-tanging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbabayad ng utang every year sa kanyang administration. Agay! Inggit, pikit. The Treasury sells government securities every week to generate funding for public programs and projects. Short-dated T-bills have tenors of 91 days, 182 days, and 364 days, while long-term T-bonds have maturities of up to over 20 years. Yung mga sinasabi nyo, mga ayuda, sabi nyo, kurakot ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. What? Mahiya-hiya kayo, no? Sa pagmumukha nyo. Yan ba ang kurakot, nagbabayad ng utang? Sus! Tapos sasabihin nyo, puro ayuda. Ito guys, believe ka lang talaga kay Pangulong Marcos Jr. Ang dami niyang naitutulong. Sa mga maralita, mga ayuda. Pero tingnan nyo naman, nagbabayad siya ng utang sa kabila ng lahat. Grabe. Di ba mayaman tayo Ay, kayo naman biro nyo yun. Sus. Sabi dito, up to over 20 years. Ay, grabe, antin dito. Grabe. Hangang-hanga ako talaga kay Pangulong Marcos Jr. Kaya love na love ko itong Pangulo na ito magaling talaga mamuno Aside from payment to local lenders, the government settled, biro nyo yan, 223.48 billion in interest owed to foreign financiers last year. Grabe naman yan, Mr. President. Ikaw na talaga ang pinakamagaling. Alam niyo, tama yung mga sinasabi na nagko-comment. Dapat ito guys, magiging Prime Minister. Kasi guys, sayang kasi ang galing niya. Nahinayang ako talaga. Yung mga ibang president na nakaraan, wala silang galing na katulad kay PBBM. And, totoo yun, real talk tayo ba? Tuloy, spending on amortization goes to returning the loan principal. Ay, galing. While interest payments go to complying with the interest obligation. What the heck? Galing talaga naman itong Pangulo na ito. Ano ba yan? Siyempre, mga kababayan, kudos naman sa kanyang mga sekretary naman talaga nagtatrabaho. Lilingon ka sa mga autoridad natin, mga PDEA, PNP, si IDG, NBI. Grabe, matindi guys. Yung trabaho nila, ang dami nilang nahuhuli ng mga smuggle, mga malalaking droga. Ay, milyon-milyon.
mga smuggle na products. Alam natin po yan. Tapos yung mga drug lord na foreign or local, nahuhuli. Actually, masikip ang kulungan eh. Ang daming nahuhuli, mga kriminal. Ay, nako po. Matindi. Ang galing talaga nila manghuli. Oo. Tuloy. Ayan, ano sabi? For 2025, the government intends to spend 848.3 billion for interest payment on a 74-26 mix in favor of domestic creditors. Ay, wow. Okay yan mga kababayan. Talaga naman ako, speechless ako. Wala akong masabi. Basta ako, pinupuri ko talaga ang Pangulo. Siyempre magandang performance niya eh. O, diba? Magaling mamuno eh. It will also return 1.2 trillion worth of principal to comply with the amortization of debt, mostly to local lenders. Ay, wow. Galing naman. Tuloy, this means that for this year, the government targets to hit another record 2.5 trillion in debt service expenditure. Oh, imposible. Mangyayari yan. Alam nyo, ang Pangulo guys, nagmumonitor talaga yan. Sa totoo lang, maniwala kayo sa akin, hindi. Oy, nagmumonitor yan. Ay, mga big projects niya. Minumonitor niya yan. Kung okay ba ang mga materials na ginagamit, konkreto ba? Ay, nako, hindi tulad ng iba, pabaya. Kaya sa totoo lang, masasabi mo, sa gobyerno ni Pangulong Marcos Jr., so far so good, wala akong nakikitang corrupt na mga sekretary. Sa totoo lang, tanging bukod lang isa, mabuti nag-resign. Tuloy, the government intends to improve its revenue administration and eliminate wasteful spending to consolidate its fiscal position and bring down the debt file. Yes. Taliwas dun sa mga sinasabi na yung GAA 2025 daw kinurakot. Biro mo, tapos nagwaldas ng pera ang gobyerno. What the heck? Pero ba nagwaldas na nagbabayad ng utang? Mga dilis talaga. Oo, mga utak talangka. Ewan ko ba? Walang laman, pulbura ba? Giatay, Sabi dito guys, the country's outstanding debt is at record 16.31 trillion as of end of January. Yan yung utang. Look mga kababayan, Look, 16.31 trillion as of end of July. Yan ang utang ng Pilipinas. Magkano ang iniwan ni Digong? Almost 14 trillion. 'Di ba? Almost. Magkano yung sarili niyang utang? 7.2 trillion. Yan. Nung siya'y namuno, ang laki, 'di ba? Plus yung iniwan ng mga gobyerno na nakaraan, 6 plus yun, trillion. Hindi sila nagbabayad ng utang nila. Sa totoo lang. Ngayon, makikita natin dito, bakit parang paliit talaga, no? Hindi po siya lumulubo. Kasi 14 minus 14 trillion, almost 14 trillion, no? Ang iniwan kay Pangulong Marcos Jr. Minus yung 16, magkano? Ang nadadagdag, almost 2 trillion lang. So, ibig sabihin, mga kababayan, dahil nagbabayad ang Pangulo, ay putsa, halos wala siyang inutang. Kasi, utang, bayad ang Pangulo, di kinaloka. Anong kapalagayan nyo? Tama ako, correct me if I'm wrong guys, Basta ako masaya. Walang kukontra, mga dialysis. Tumigil-tigil kayo. Nyo yan mga kababayan, sa kayo makakitang ganyang klaseng Pangulo. Ayan, saludo ako kay Pangulong Marcos Jr. Ang galing mo talaga. Wala kang katulad, Mr. President. Ikaw na talagang pinakamagaling na Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Siyempre yung ama. Yung the rest, wala yan, wala. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. And this is good news for everybody. Yan, para po sa inyo ito. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Siyempre guys, abangan po natin 2026. Mag-updates na naman yan. At balita natin. Magbabayad yan na naman ang utang si Pangulong Marcos Jr. Thank you. Bye and babos. God bless Philippines.